July 15, 2005. Magsasampung taon na pala. Ang natatandaan ko, umuwi ka noon galing Manila na hindi makapagsalita. Dinala ka namin sa mga hospitals, faith healers at prayer group, pero walang nakasagot kung napaano ka. Hanggang sa unti-unti kang nanghina at tuluyan na kaming iniwan. Nakakalungkot pa rin sa tuwing maalala ko ito. Kaya lang, ganun yata talaga ang buhay. Wala kang iniwan sa amin kundi alaala. Ganun din ang mga ngiti at kapikunan mo sa mga pang-aasar namin noon. Naalala ko noon, sa tuwing birthday mo, tinatanggal namin ng October 19 sa lahat ng kalendaryo sa bahay. Iyak ka ng iyak, samantalang kami ay tuwang-tuwa kapag asar na asar ka na. May time pa nga na sa sobrang pikon mo, sinabunutan mo ako at bumawi naman ako. Nakakalungkot pa rin sa tuwing maaalala ko ito. Kaya lang, ganun yata talaga ang buhay. May mga bagay na mahirap maunawaan. Never tayo naging close. Never ko nalaman ang mga secrets mo, mga hobbies, kung sino ang first love mo, kung anong gusto mong maging, at kung anong trip mo in general. Ang natatandaan ko, asar na asar lang ako sa kaartehan mo noon. Nakakalungkot kasi ang daming nasayang na oras. Kaya lang, ganun yata talaga ang buhay. May mga bagay na mahirap maunawaan at wala kang magagawa. Nakakapanghinayang yung mga oras na sana ay naging close tayo. Na sana na ipasyal kita, nanood tayo ng movie together, naipag-shopping, nagpintasan ng boyfriend, at nag-travel together. Kaya lang, ganun yata talaga ang buhay. May mga bagay na mahirap maunawaan at wala kang magagawa kundi palipasin at tanggapin mo na lang. Minsan, iisipin mo talaga na unfair ang buhay. Bakit may kailangang mawala ng bigla-bigla? Bakit kailangang palipasin mo na lang? At bakit wala kang magagawa kundi tanggapin na lang? I miss you, Maddie.